Miyembro ng One Direction na si Liam Payne, natagpo ang patay matapos mahulog sa tinutuluyang hotel sa Buenos Aires. October 16, Argentina. Nahulog nga ang 31-year-old artist sa ikatlong papalapag ng balkonahe ng tinutuluyan niyang hotel. Ito ay report mula mismo sa kapulisan ng Argentina. Grabe, 31, napakabata. Ayon sa statement nila, tinawag daw sila ng hotel sa Palermo at sinabihan na mayroong isang lalaking agresibo at maaari na nasa impluwensya raw. Marami raw silang naririnig na mga malalakas na ingay doon sa likod ng hotel. At nung dumating yung pulis, nadatnan na nga nila na patay ang sikat na singer. Ang tanong ngayon, ano kaya yung nangyari? Ano yung mga naganap doon sa loob ng hotel bago mahulog si Liam sa balkonahe? Ang kwento natin ngayong araw ay ang death of Liam Payne. Tragedy tonight in the music world. Fans are stunned and saddened by the death of popular singer Liam Payne. Former One Direction singer Liam Payne has been found dead in Buenos Aires, aged 31. Former One Direction member Liam Payne has died at the age of 31 while holidaying in Argentina. Liam Payne has been through so much in his life. Liam Payne has been through so much in his life. Bago lang po tayo mag-proceed, no, gusto ko lang po magbigay ng isang pagyakap sa lahat ng mga directioners na nanonood sa atin ngayong araw. Alam ko po yung feeling, no, na may mangyaring masama sa iniidolo mo, and alam natin na marami na naging malaki yung impact ng One Direction at marami talaga silang mga fans sa buong mundo. So, ayun, isang yakap sa inyong lahat. Anyway, may mga nakikita pa ako ng mga post at comment. This is actually so sad kasi sinasabi nila, no, yung matagal na raw nilang hinihintay na reunion dapat ng One Direction nangyari sa lamay, which is true for many of us. Marami sa atin nakakalimutan ng ayusin yung mga relasyon natin, nakakalimutan ng balikan yung mga nakasama natin sa buhay natin, tapos pagpatay na, saka lang natin sila makikita ulit. Anyway, huwag niyo po kalimutan na mag-like, share, subscribe para sa ating 1,000 Gcash giveaway. Sagutin niyo lang yung question of the day natin sa dulo ng video na to. At ipopromote ko lang din po yung aking Instagram. Maraming salamat po sa lahat na nagme-message. Sinusulat ko po lahat ng mga kino-comment ninyo at tinatag nyo sa aking mga stories. Anyway, ano ang nangyari kay Liam Payne? Papasukin natin yung loob ng hotel room kung saan bumagsak si Liam Payne. Marami na nagsasabi, no? At marami ring mga post nitong nakaraan na nagpapakita na Liam is struggling with his mental health. Hindi po ako fan ng One Direction, hindi ako fan ni Liam, pero nakikita ko at lumalabas din to sa aking newsfeed. Nakita ko din sa mga post na yan na nagiging laman siya ng pambabash at pambubuli. Anyway, babalik po tayo doon sa araw ng kanyang kamatayan. Marami sa mga witness nga ang nagsasabi na parang medyo may off doon sa ikinikilos niya habang nasa lobby siya nung Casa Sur Palermo Hotel. Doon siya nagstay. Ayon sa kanila, nakita raw nila, no, na sinira niya pa yung kanyang laptop at kinailangan pa siyang dalhin sa kanyang kwarto dahil sa behavior niyang ganito. Marami din daw sa mga witness ang nagsasabi or nagko-confirm na under the influence nga siya at the time. Alam nyo ha, sabihin ko lang that to understand him better, I think it is important, nakita ko rin kasi, no, for context na at the time daw, naghahanda siya for a legal battle with his ex na si Maya Henry. Ang nakalap ko pa, no, binigyan pa daw siya ng cease and desist letter para hindi na daw kontakin itong ex niya kasi lagi daw siyang tinetext sa kung ano-anong mga number. Isang patunay to, no, na marami talaga sa atin yung may pinagdadaanan and yung substance abuse na nangyayari sa kanya. Siguro iba-iba tayo ng coping. I don't promote it ha, pero naiintindihan ko kung bakit gano'n yung coping mechanism niya. Importante lang din na sabihin ko, no, for context dito sa kwento natin na as of the moment, wala nakakaalam kung bakit siya nalaglag at kung paano siya nalaglag. Ito na yung eksena. So, matapos yung pagkamatay niya, sinilip ng mga kapulisan yung kwarto at ito yung mga bumalandra sa kanila. Una, mapapansin natin na merong isang basag na screen ng TV, which makes sense kasi nagmamatch yan doon sa mga ingay
na sinabi ng hotel manager. Sa bathtub, ito hindi ko na po ipapakita, no? Pero maraming nakita doon sa hotel nila ng mga kandila, may mga aluminum foil, may mga burn marks, may mga stains daw, mga itim-itim, medyo makalat din daw yung kwarto. Wala pang nakakaalam sa ngayon, no, kung ano ba nangyari doon. Nag-away ba sila? Nagwala? Wala pa pong nagkukwento. Maraming mga directioners, no, na nagpo-post na parang alam nyo, just a few moments ago, nagpo-post pa siya. Ganun. In fact, he even shared a video just a few moments before mangyari doon sa pinag-i-stayan nila. And to be honest, lagi ko nga sinasabi na pag kukunin ka na, minsan talaga sobrang sudden. Hindi natin namamalayan na yung mga mahal natin sa buhay. Wala na pala. Parang normal na araw lang kung papanoorin mo yung video at walang mag-e-expect talaga na mangyayari yung mangyayari. Especially for someone who's just 31 years old. Dahil na rin sa mga ebidensya, no, na pinakita ko kanina, marami yung napapaisip kung nalaglag ba siya, may tumulak ba sa kanya, o kinitil niya yung buhay niya. I guess that is something na aabangan natin para sa mga susunod na araw. Meron nga yung mga issues regarding his death, no? And medyo nakakainis kasi laging ganito. Dahil malaking personalidad, ito si Liam Payne, sikat siya, di ba? Maraming nag-take advantage doon sa kwento niya at isa dyan yung TMZ. Alam mo ha, itong TMZ, they are facing backlash kasi sa totoo lang ha, nakakagago yung post nila kasi pinakita nila yung katawan ng tao nung pagkamatay. Pinakita nila yung tattoo, which I guess is to confirm na sa kanya nga yun kasi pinakita nila yung tattoo. Sabi dun sa isang post, no, TMZ posts, then removes Liam Payne death photos after backlash. In fact, meron pang mga artists kagaya ni Alessia Cara na nag-post ng You're gross, TMZ. Alam naman natin kasi itong TMZ, ang dami talaga nilang talagang gusto nilang i-hate yung mga tao talaga, mga Justin Bieber, ganyan, di ba? Talagang dinidiin nila. And alam na natin na marami sa mga celebrities yung kumbaga nag-a-act up kasi may mga pinagdadaanan sila. Walang empathy ba? So, nagigets ko kung bakit nagagalit sila dito. Kasi ginagatasan nila ng malala and sobrang below the belt yung post. Pwede ka naman kasi mag-report eh. Pwede ka mag-report ng nangyari. Pwede mo sabihin ito yung nangyari without disrespecting. Especially, bangkay yun, te. Dead on the spot din kasi siya. Hindi ko alam, di ba? Pagkapunta dun, picture agad. Namatay. Ang weird, sorry. Anyway, sa ngayon, no, nakita ko na right after this, may mga videos yung mga fans na kumakanta doon. Talagang nag-flock sila doon sa area para magbigay ng pugay. And marami rin ako mga celebrities na nakikita na nakatrabaho ni Liam. Ang inaalala siya para sa mga nagawa niya sa industriya ng musika. Kagaya na lang nila Charlie Puth, Zed, even Paris Hilton. Pero sa lahat ng mga na yan, no, lahat ng mga celebrities na yan, meron akong isang hinihintay akong reaction, which is yung mga kasamahan niya sa One Direction. Sadly, as of the moment, no, nung finifilm ko po ito, wala pa silang statement. May hula ako, no, may conspiracy theory ako na kaya hindi sila nagsasalita kasi I think naghihintay sila na magsalita as one bilang isang banda for the very last time. Yan yung hula ko lang. No, I think mas magiging meaningful kung iisa yung statement nila at sabay-sabay silang magsasalita dito. And I think, no, as of the moment is pinag-uusapan na nila to or may GC na sila. Okay, anong sasabihin natin about this? Anyway, hindi lang yung mga fan doon sa labas ng hotel, no, yung nagbibigay ng papuri, ng papugay at pag-aalala or tribute ba para kay Liam. Marami rin yung mga international, no? Pati sa atin. Nakikita ko na, scroll ako ng Facebook, ang dami talagang deeply affected. Isa yung, I think, One Direction sa pinakaminahal na boy band. Marami nga nagko-compare sa kanila sa sa The Beatles. Parang ganun yung level ng kasikatan din nila eh. Parang sila yung generation eh. That's just me, wag niyo ako awayin doon. Pero parang ganun eh. Sila yung sikat noong time nila. And marami yung naghihintay talaga na magsama-sama sila para gumawa ng bagong musika. Pero sadly, hindi na talaga siya nangyari.
I think marami sa mga manonood ng videos natin ngayon is solid directioners talaga. And hindi man ako fan, I can feel their pain. Na yung childhood nila, yung gusto nilang maulit sa reunion, gusto nilang ma-experience ulit, na makompleto yung mga iniidolo nila, hindi na mangyayari. Ako may mga iniidolo rin ako sa buhay ko. And kung ganito, no, makikita ko na, hala, wala na. Para magpa-flashback lahat ng memories mo eh. Kasi kahit hindi ka kakilala personally, hindi alam yung pangalan mo, magpa-flashback yan sa akin. Kasi for a moment in time, this is someone who has inspired me. This is someone who has saved me from my dark days. Mga ganun mga simpleng bagay ba, no? So kung ano man yung nangyari kay Liam Payne, sana maalala din nating lahat, no? Or irespeto rin natin. At hindi mo tayong gumaya sa TMZ. Anyway, ito yung tanong ko para sa inyo lahat. But I think this is for the directioners specifically kasi gusto ko kayong tanungin, ano ang nararamdaman nyo sa pagkawala ni Liam Payne? Isa ka ba sa mga fans ng grupo nila? I-comment mo sa ilalim para sa ating 1,000 Gcash giveaway. Ulitin ko lang po, gusto ko i-promote din yung aking Instagram account. So mag-follow po kayo doon kung may mga suggestions kayo. Message nyo lang ako, tag nyo lang po ako, binabasa ko po lahat yan. And if magkakaroon ng update po itong kwento na to, itutuloy natin ang kwento sa pagkamatay ni Liam Payne. Anyway, yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang aking kwento. For some certain circumstances, I'm quite lucky to be here still, which is something I've never really shared with anyone. Explain. I can't go too deep into it because I don't really know how I feel about it myself. I still haven't really made my peace with it, if I'm honest. So Make your peace with it. Come on, let me know. Tell me. Listen, I can guarantee you. I know you. That's the thing. You've probably been through a lot of the same. I've been on the cusp myself. You've probably been through a lot of the same situations, but there's times where that level of loneliness and people getting into you every day. Like I say, just every so often you're like, when will they send? You know, and then that's almost nearly killed me a couple of times.